Yes, sa mga kapartners, magandang umaga. Dito nga tayo dito sa Tagbilaran City Central Elementary School. At tama nga kayo, nagkaroon nga ng aberya yung dalawang automated counting machine kanina dito nga sa nasabing eskwelahan at halos 50 balota ang natuklasang walang imprenta ng mga party list. At para sa karagdagang detalye o ikwento mga kapartner, yung buong detalye nito, makakausap natin ngayon si Ma'am Concepcion Galientes, ang principal ng naturang eskwelahan at siya din ang DESO or ang Department Education Supervisor Official. Ma'am, magandang umaga, live po tayo ngayon sa SMNI. Pakikwento po ma'am kanina yung nangyaring pag-aberya ng isang makina po. Hello po. Yung dalawang nag-aberya na makina, naayos naman sa mga technical, DESO, technical official. Oo. Nagkaroon lang ng, siguro, yung kailangang linisin. Kailangang sensitive, very sensitive ang machine. At tapos yung 46 na blank sa likod ng walang party list, ng nakalista, pinalitan ng kumpleto na balota. Tapos hiniwalay mo na yung walang printa sa likod para makaboto, yung 46. So okay naman so far, sir. So far ma'am, yung 46 hindi naman po nadagdagan? Hindi na. Yun lang siguro. Yun lang siguro yung 46 na balota ang talagang siguro sa printing yon. So dito sa City Central Elementary School, sa tansya po ninyo nasa mga ilang porsyento na po yung nakaboto? Siguro sa tansya, so yung mga senior citizen siguro karamihan ng mga 90% na, konti na lang yun. Pero yung sa mga regular voters, parang hindi pa umabot ng 50% yata to kasi tag 900 plus per cluster present. So, ibig sabihin, inaasahan pa ninyo na mas dadami pa mamayang hapon? Dadami pa siguro. Yung usually na na-encounter ninyo ng mga challenges, yung mga problema po, ma'am, ano naman po yung dito ngayon, ngayon na eleksyon? So far, yung crowd, okay naman. Tapos yung mga senior citizen na nagreklamo kanina, na na-resolve na. Mga naghahanap ng mga pangalan nila? Yung naghahanap ng pangalan, at least merong mga youth volunteers sa church na nag-a-assist sa Poblasyon 1 at saka Poblasyon 3. Maraming salamat. You're welcome. Almar. Yan po. Yes, Partner Hannah. Tanong mo din kay ma'am. Kasi di ba na-mention mo may mga balota na walang party list. So, inisantabi nila yon. Iisantabi lang nila yon or sisirain nila yon? Kasi what if gumagamit yun, i-shade nila yung senator na part? Siguro, hindi naman yung magagamit, ma'am. Ilalagay yun sa minuta ng mga electoral board na wala yung, hindi na yung gagamitin. Kasi meron namang contingency or meron namang backup yung sa Comelec siguro pag may kulang. Pero kanina ma'am, ano yung ginawa? Anong nadiskubrihan ng na walang imprenta yung walang imprenta o wala yung pangalan ng mga party list dun sa balot? Ano yung Binilang nila kung ilan talaga. Tapos na tuklasan na 46. So kinuha nila yon, sineparate, tapos yung merong kompleto ang sinagamit. So far, yung 46 na botante, nakaboto naman? Yes, sir. Nakaboto. Almar, yung 46 na balota na yon, itatabi lang nila yon at ire-report sa Comelec na? I-report, ma'am. I-report sa Comelec. Baka sakali mamayang hapon, kung magkulang, merong contingency, merong addition, merong backup naman siguro sa balota kung magkulang. Alright. Kasi ma'am, yung concern lang dito ma'am, baka yung 46 na balota na yon ay magamit po for, makadagdag ng boto sa, kasi may senator yon, may local yon, wala lang party list. Babasahin pa rin yun ng machine ma'am, di ba? Babasahin, pero hindi naman pinagamit. Hindi pinagamit yung may blanco. Ni-count, girik niya, pinag-count nila yung ilan yung may blanco, tapos bago pa muna nag-umpisa, yung talagang kumpleto na, hiniwalay lang yung 46. Alright. Pasada? Yun. I'm good. Almar, maraming salamat sa iyo ma'am.